Katulad ng huli naming video, unahan na agad natin to. Magkaiba ang poisonous at venomous. Sige, subukan mo i-google ang most poisonous animals in the world at humanap ng listahan na hindi kalahati ay venomous. Malamang siguro wala ka talagang makikita. Pagkatapos ng ilang oras kong paghahanap, napaisip na lang ako kung gaano kahirap ang trabaho ng mga toxicologists. Parehong gumagawa ng toxin ng venomous at poisonous animals, pero magkaiba sila kung paano nila ito ipinapasa. Ang venomous, kailangan nilang i-inject ang toxin sa biktima, at ang poisonous, inilalabas lang nila ang toxin sa balat, katawan o sa paligid nila, at maapektuhan ka kapag nahawakan, nalasahan o natikman. Kung tutusin, talagang kakaunti lang ang totoong poisonous animals. Kasi isipin mo, kailangan mo munang lamunin ng kalahati bago mo mapahamak ang predator at hindi siya magandang survival strategy. Subalit yung mga hayop na nakapagtimpi at nag-survive sa ganitong style, sila naman ang nagtataglay ng pinakamalalakas sa toxin sa buong planeta. Nakaayos ang listahan nito base sa oral lethal dose 50% at ang ibig sabihin, habang tumataas ang numero, mas kakaunti ang kailangan para ikamatay ng isang tao. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 15. Cane Toad. Ang cane toad ay isang dambuhalang palaka na mas malaki pa sa palad mo at naglalabas ito ng ilan sa mga pinaka-toxin na poison sa mundo na may LD50 na 5 hanggang 1 mg per kilo. Kung may hawak kang $1 o maliit na paperclip, yun ay mga 1 gram at ang 1 mg ay 1,000 beses na mas magaan doon. Ang buphotoxin ng cane toad ay kayang pumatay ng 50% ng mga daga gamit lamang ang 1 mg. At para sa mga hayop kasama na ang mga tao, mas mababa pa sa 100 mg ay pwede nang ikamatay. At take note, ito pa lang ang pinakamahina ang bisa sa buong listahan. Inilagay sila sa Australia para kontrolin ng peste sa sugarcane. Pero dahil walang natural predators, dumami sila ng milyon-milyon. Kahit mga venomous snake, lizard at kahit crocodile, namamatay kapag nalunok ang toxic na palaka na ito. Kaya kung sakaling mahawakan mo, maghugas ka agad ng kamay. Number 14. Spanish Fly. Talagang hindi mo ako narinig ng mali. Ang Spanish Fly ay hindi langgam, hindi langaw, at hindi rin yung anong magic potion na ibinibenta lang sa mga eskinita. Isa itong emerald green beetle kabilang sa blistered beetle at gumagawa ng laso na may LD50 na 5 mg per kilogram. Ang Spanish Fly at mahigit 7,500 pang species ng blistered beetle ay gumagawa ng kantara din, isang toxin na panlaban sa mga predator. Simula pa noong panahon ng mga ancient Greek, ginagamit na ang dinurog na blistered beetle sa iba't ibang folk medicine, kasama na ang pagiging aphrodisiac. Ang kantara din ng Spanish Fly ay sinisipsip ng balat, nagdudulot ng paltos, matinding hapdi at pagkapaso. At kapag nalunok, magdudulot ng ulcer, blistering, at pagdurugo sa digestive tract na pwedeng mauwi sa kamatayan. At oo, pwede rin itong magdulot ng priapism, parang epekto ng Brazilian wandering spider. Pero ang kasama naman ito ay pagdurugo, sobrang sakit at puro paghihirap. Number 13. Flamboyant Cuttlefish. Marahil ito ang pinakakit na poisonous animal sa buo nating listahan. Ang flamboyant cuttlefish ay kasing laki lamang ng hamster, maliit, fearless, at sobrang adorable. At mayroong itong LD50 na nasa 0.35 mg per kilogram. At ayon sa ilang pag-aaral, ang toxin nito ay kasing deadly ng tetrodotoxin na dala ng blue ring octopus na pang-15 sa venomous animals list natin. Pero hindi pa ito gaanong napag-aralan at ang comparison ngayon ay galing kay Mark Norman, isang batikang marine biologist. Isa lamang ito sa 3 cephalopods sa buong mundo na poisonous o venomous at makikita sila sa dagat malapit sa Northern Australia at New Guinea. Hindi ito nakalalangoy ng maayos dahil maliit ang cuttlebone nila kaya naglalakad lang sila sa seabed. Pero kung kulang sila sa buoyancy, bawi naman sa flamboyancy. Kapag mayroong panganib, nagbibigay sila ng iba't ibang kulay na parang Christmas light at parang nagpapakita ng fighting stand para takutin ng predator. At considering na super poisonous ang muscle tissue nila, hindi biro ang bantang yun. Sobrang cute niya pero hindi mo pwedeng hawakan. Number 12. Santid Crabs. Ang pamilyang ito ng alimango ay hindi naman kakaiba sa itsura, maliban na lang sa makukulay nitong shell. Pero dito sila lumalakas dahil may dala silang symbiotic bacteria
na gumagawa ng tetradoxine na may LD50 na 334 mg per kilogram. Marami-rami na rin ng marine animal na gumagamit ang tetradoxine at sa katunayan, 5 sa susunod nating entries kasama ito ay pare-pareho lang na may LD50. Buti na lang gumawa ang mga scientifico ng sukatan na tinatawag na mouse unit na kung saan kung gaano karaming daga ang kayang patayin ng 1 gram sa laman ng hayop. Sa ganitong sukatan, ang stunted crab ay kayang pumatay ng 9 na daga gamit ang 1 gramo ng laman nila. At nasa mababang dulo sila ng mouse unit scale kumpara sa iba. Maraming species ng stunted crab ang makikita sa mga baybayin sa buong mundo at maging sa ibang mundo kung naglalaro ka ng StarCraft. Alam mo kung bakit sila nakakainis sa maraming Comstar people. Number 11. Comet Starfish, Comstar. Isa na namang marine animal ang nasa listahan na gumagamit ng tetradoxine bilang proteksyon laban sa mga predator. At ang bawat gramo ng laman nito ay may sapat na toxin para pumatay ng 520 na daga. At gusto ko lang balikan, wala pang kilalang antidote para sa tetradoxine. Kaya mag-ingat sa mga kinakain mong lamang dagat. Ang mga tinik sa gilid ng mga braso ng comet starfish ay ginagamit nila para magukay sa buhangin habang naghahanap ng pagkain, tulad ng nabubulok na isda, biofilm, maliliit na molas kasama ang shell. At dahil dito, napakahusay nilang tagalinis ng ocean floor at madalas silang alagaan sa mga aquarium. Pero delikado sila kung sakaling may isdang mapaisip na tikman sila. Number 10. Rough skin newt. Ang cute na amphibian na ito ay isa sa 3 poisonous salamanders sa buong mundo at pinaka-nakamamatay sa kanilang 3. 1 gramo ng laman nila ay kayang pumatay ng mahigit 1,000 daga. Ibig sabihin, 1 newt lang ay sapat na para patayin ng sinumang hayop na sumusubok kumain sa kanila maliban sa common garter snake. Nakakatawa pero totoo. Ang garter snake ay parang may built-in na toxin detector dahil nalalasahan nila kung gaano kalakas ang toxin ng bawat newt at kinakain lamang nila yung mayroong mga mabababang level. Pero ang mas nakakabilib, kaya nilang mabuhay kahit ma-poison ng tetradoxine. Karaniwan ng rough skin newt sa Northern California at ligtas silang hawakan basta wag mo lang susubukang kainin. Number 9. Ribbon worms. Ang ribbon worm ay talagang sobrang kakaiba, as in nakakailang level ng weird. Yung fact na may dalang tetradoxine ng ilan sa kanila, sapat para pumatay ng 2,590 na daga per gram, masasabi mong normal na yan kumpara sa iba pa nilang ginagawa. Marami na sigurong nakakita ng video nila sa YouTube. Tinatawag silang proboscis worm dahil tinutusok nila ang isang bahagi ng katawan nila para itali at lasunin ang kanilang prey. At oo, may mga species na venomous din, hindi lamang poisonous. Ang mas lalo pang weird kapag nasa labas ng tubig, ang ribbon worm ay kasing fragile lang basang tissue. Pwede silang maghiwa-hiwalay gamit lang ang pag-angat mo sa kanila. Pero hindi sila battered. At bakit? Kasi kaya nilang mag-reproduce sexually at pati sa pamamagitan ng pagputol-putol ang bahagi ng katawan nila. Yung tipong may natanggal pero ayos lang, bagong worm yan, at tulad ng sabi ko, sobrang weird nga. Number 8. Pufferfish. Halos lahat ng nanonood ay alam na ang isdang ito ay super poisonous. Salamat sa halos lahat ng poisonous animal list na lagi silang isinasama kahit karamihan ng list na yun ay mga venomous animals talaga. Pero may dahilan kung bakit sila sikat. May dala silang sapat na tetradoxine para pumatay ng 5 to 6 million mice per gram. Ang fugu, ang salitang Hapon para sa pufferfish, ay kinakain na sa Japan sa loob ng maraming siglo kahit bawat isda ay may toxin na sobra-sobra ang little dose. Ang sabi-sabi, ang atay daw ng fugu ang pinakamasarap kahit ito ang pinakamaraming lason. Ngayon, alam na natin na poisonous ang pufferfish dahil sa bakterya na nasa katawan nila na gumagawa ng tetradoxine. Kaya may ilang fish farm sa Japan na nagpapalaki ng non-toxic fugu, malayo sa deadly bacteria sa dagat. Number 7. Robe beetle. Ang robe beetles, lalo na yung Paiderus genus, ay halos kapareho ng blistered beetle pagdating sa epekto. Ang hemolip nila ay nagdudulot ng malaking blister kapag nadikit sa balat. Pero ang specialty nila ay ang toxin na pederine, na may LD50 na 4 mg per kilogram na halos 5 beses na mas nakakalason kaysa sa kantara din. Makikita ang robe beetle sa maraming bansa, lalo na sa Eastern United States. At hindi sila mukhang typical na beetle at mas kawig sila ng earwigs. Ang interesting pa, ang mga babaeng robe beetle lang ang gumagawa ng pederine
Ginagamit nila ito para protektahan ang mga itlog mula sa mga predator tulad ng gagamba. Ang pinaka nakakatakot na part, sa level na 1 nanogram per millimeter lang, kaya nang patigilin ng pwede rin ng cell division na kung saan hinaharangan ang paggawa ng protina at DNA. At parang literal na pinapatay ka mula sa core ng buhay mo. Number 6. Hooded Pituhoy. Nakarinig ka na ba ng ibon na nakakalason? Noong 1992, nadiskubre na ang hooded pituhoy ay may mga balahibong balot sa Homo BTX, isang toxin na halos kapareho ng lason sa poison dart frog. At ang LD50 nito ay sobrang baba. Wala akong makita kahit isang study na sinusubukang lason na ito orally sa anumang hayop at puro injection test lamang ang meron. Pero tinataya na ang lethal oral dose para sa tao ay nasa 12 to 20.5 mg per kilogram. Pinaniniwalaan ngayon na ang mga Corinidae beetles ang pinagmumulan ng nakakalasong kemikal na napupunta sa balahibo ng pituhoy. Interesting dahil ang poison dart frog ay nasa South America at ang pituhoy naman ay nasa New Guinea na kung saan magkalayong kontinente pero pareho ang toxin. Sa New Guinea, tawag ng mga lokal sa ibon na ito ay trash bird at tumatanggi silang kainin. Reasonable naman dahil amoy panis na gatas, ang pagkahawak ay nagdudulot ng pangangawit at pagmamanid at ang pagkain sa kanila ay siguradong ikakatimbuang mo kaya justified ang pangalan. Number 5. Golden Poison Dart Frog. Kung may napanood ka ng lista ng most poisonous animals, siguradong kasama ang poisonous dart frog. Pero hindi lahat ng dart frog ay pare-pareho. Magkakaiba sila ng dami ng batrachotoxin sa balat at pagdating sa pinakamalakas ang taglay, panalo ang golden poison dart frog. Ang scientific name nito ay Pylobates terribilis at talagang terrible nga sa epekto ng sinumang sumusubok na kumain ito. Kaya nitong magdala ng 20 times na mas maraming toxin kaysa sa ibang dart frog. Marami na tayong narinig na ginagamit ang poison dart frog para lasunin ng mga palaso. Pero naisip mo na ba kung paano kinakain ng mga ngaso ng hayop ang tinamaan ng poison dart frog? Kung iisipin, parang dapat lason din ang laman ito dahil dinaanan ng toxin ng mga ugat ito bago mamatay. Subalit ang sagot, talagang napakababa ng subcutaneous LD50 ng batrachotoxin na nasa 2 to 3 micrograms lang per kilogram. Ibig sabihin, yung maliit na amount ng lason na nasa dulo ng palaso ay masyadong dilute para makapatay kapag kinain. Pero please lang, wag mong isusubo ang poison dart frog mismo kasi doon talagang sure kill ka. Number 4. Beadlet Anemone. Ang beadlet anemone ay may taglay na actinicia toxin at ang LD50 nito ay nasa 33 micrograms per kilogram. Medyo parang pandaraya ito dahil hindi lamang sila poisonous kundi venomous din. Parehong nasa kanila ang mucus at stinging cells ng actinicia toxin at ang trabaho nito ay sirain ang red blood cell na mahalaga para makapagpadala ng oxygen sa katawan ng mga hayop. Subalit buti na lang ang mga nematosis ng beadlet anemone ay hindi kayang butasin ng balat ng tao o makakapal na mga kaliskis ng malalaking isda. Kaya ang tanging talagang delikadong exposure ay kapag sinubukan mo silang kainin. At dagdag pa rito, nakakagulat ang ugali nila at sobrang agresibo at territorial ang beadlet anemone. Atakihin nila kahit anong anemone na hindi kauri nila hanggang mapalis nila ito at literal na parang gang wars na nagaganap sa ilalim ng dagat. Matatagpuan sila sa mga baybayin ng United Kingdom hanggang South Africa at madalas ding alagaan sa mga aquarium. Number 3. Beadlet Anemone, Bunodiopsis granulifera. Dito na tayo pumapasok sa mga lasong mas nakamamatay pa kaysa sa pinakamalalang venom sa buong mundo. Ang granulifera anemone ay gumagawa ng BGK toxin sa kanilang mucus at ang LD50 nito ay 4.5 micrograms per kilogram. At ang ibig sabihin, milyong-milyong bahagi ito ng 1 gramo na halos kasing gaan lang ng isang hibla ng papel. Maliit lang ang anemone na ito at karaniwang nakikita sa mga baybayin ng Cuba at tahimik lang sila at gusto lang mabuhay. Sa gabi, binubuka nila ang kanilang tentacles para manghuli ng maliliit na prey. Pero sa araw o kapag nakaramdam ng panganib, bigla nilang isinasara ang tentacles at naglalabas ng makapal na mucus na puno ng BGK toxin. Ang BGK ay isang neurotoxin na hindi nagpapagana sa potassium ion channels ng halos lahat ng hayop. Kaya napaka-epektibo nitong protection para manatiling buhay ang munting anemone na ito. Number 2. Palitoa toxica. Ang Palitoa ay isang genus ng zoantid
At marami sa mga species nito ang gumagawa ng isa sa pinakamalalakas na organic toxin sa buong mundo. Ang polytoxin na may LD50 na 4 micrograms per kilogram. Ang polytoxin ay kumakalat sa sodium ion pumps ng halos lahat ng selula ng katawan kaya sobrang nakamamatay ito. May isang sinuunang alamat sa Hawaii tungkol sa pinagmula ng polytoxin. Sinasabing nabuo ito mula sa abo ng isang Diyos dagat na pumatay ng mga tao nang itapon daw ang kanyang abo sa tide pool. Tumubo ang parang seaweed na coral na ginagamit naman para lagyan ng lason ang mga sibat at kapag tinamaan ka, instant death daw. Minsan may mga species ng palitowa na napupunta sa mga aquarium at kapag sinubukan ng may-ari na alisin ang anemone nang walang tamang pag-iingat, pwede silang malason. Ang polytoxin ay ang pangalawang pinakanakamamatay na non-protein toxin sa mundo, sunod lang sa nasa number 1 sa ating listahan. Number 1. Striated surgeonfish. Ano kaya ang pakiramdam ng para kang may food poisoning na tumatagal ang halos 20 taon? Ganito ang nangyayari kapag nakain mo ang striated sturgeonfish at ilang iba pang uri ng isda na may mayototoxin at siguactoxin. Ang mga lasong ito ay mula sa Gambier discus toxisus, isang klase ng protis na namumuhay sa mga algae sa dagat. Hindi pa lubos na napag-aralan ng oral ng LD50 ng dalawang toxin na ito kapag pinagsama, pero tinatayang nasa 0.2 hanggang 0.5 micrograms per kilogram lang. Yun ay mga 200 to 500 nanograms, kaya kabilang ito sa pinakamapanganib na organic na lason, katabi ng botulinum at tetanus toxin. Taon-taon, halos 20,000 hanggang 50,000 katao ang tinatamaan ng ciguatera fish poisoning dahil sa mga toxic fish na ito. At minsan, inaabot ang linggo, buwan o taon ng sintomas. Sa sobrang lala, napagkakamalan pa itong multiple sclerosis. At kahit lutuin mo, hindi mawawala ang lason, kaya kung malas ka at nakakuha ka ng isdang mataas ang toxin level, pwede kang magkasakit o kung sobrang tindi ng dose, pwede kang mamatay. Kaya mag-ingat sa pagkain ng isda mula sa imported at tropical waters.